Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Sir Agapito Giraldo at sa inyo pong buong pamilya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Dalahin ko po na gamitin ng ating Panginoon yung mga devotions po natin para po sa inyong paglagong spiritual. Natutuloy po natin yung ating talakayan po patungkol po sa intimacy with God. Tayong lahat po ay inaanyayahan ng Panginoon na maging intimate sa Kanya. Kasi po yung Diyos, very personal God. At gusto niya na magkaroon tayo ng malalim at sweet relationship with Him. Na yung pag-aaralan po natin ay matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 12. Ito po ang sinasabi, handa po natin ang ating mga puso't isipan sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Hingin rin natin yung gabay ng Santong Espiritu every time na nag-aaral po tayo. Before po tayo mag-devotion, maganda po nakapanalangin na tayo, expectant na tayo, natatanggap tayo ng biyaya mula sa salita ng Diyos. Now, ito po ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 12. These are the things God has revealed to us by His Spirit. So, yung Espiritu ng Diyos ang naghayag kay Apostol Pablo. Si Pablo po ang sumulat nito para po sa mga taga-Korinto. So, sabi niya, the Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Ngunit ito'y inahayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa isip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, God imparted Himself to us. Ito yung isa sa pinaka ma-appreciate mo na doktrina sa Biblia. Yung Diyos hindi lang nagbigay sa atin ng pagpapala. Minsan kasi ang ganda lang tayo, pagpapala, pera, provision, yung mga pangailangan natin, pang groceries, Minsan madalas ganun tayo parang we just keep asking and asking God for material wealth. Pero alam niyo po yung pinaka-importanting binigay ng Diyos sa atin, yung kanyang sarili. Very personal God Isipin mo, meron kang asawa, Asawa mo, ang puro binibigay lang sa'yo, sige, kailangan mo ng pera, pang grocery, sige, ayan, pang grocery. Anong kailangan mo, pang tuition? Sige, ayan, pang tuition. Ikaw anak, anong kailangan mo? Kailangan pang kain, baon, ito. Ikaw asawa, anong kailangan mo? Pambili ng alahas, ito. Isipin nyo yung ganong asawa na ang binibigay lang puro, pera, pang grocery, mga pangailangan mo. Parang very impersonal Pero iba sa atin gusto ng gano'n, Sige, wala akong pakialam sa iyo, basta bigyan mo lang ng bigyan, Well, normally speaking, kapag hanggang dun lang yung binibigay ng asawa mo, parang kulang, there's something wrong. Asawa mo yun Kailangan yung asawa mo, binibigay niya yung sarili niya mismo sa iyo. At ganun ka din sa kanya. Yun yung intimate. Pero yung bigay lang lahat ng pangailangan mo, pero wala naman siya dyan sa tabi mo, wala kayong quality time, hindi intimate yon. Now, yung Diyos natin, ganun katindi God gave Himself for us, to us and for us. God imparted Himself. Ibinigay niya, we believe in the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Yung Father, He gave Jesus Christ for us. Now, yung Father and Son, binigay naman nila yung Santong Espiritu sa atin, There's only one God, indivisible, hindi mo pwedeng hati-hatiin, Okay, malilito. Ang Trinity, there's only one God. Yung one God na yon, merong 3 persons. Tapos binigay ng
ng anak at ng ama, yung Espiritu sa atin. Kaya yung tayo, according to Corinthians, no, pinananahanan na ng Santong Espiritu. God imparted Himself to us. Gaano po kahalaga yon? Alam niyo po, sabi dito sa mga talatang ito, the Spirit searches all things, even the deep things of God. Ang Espiritu lang ng Diyos ang nakakaunawa sa Diyos. Parang sa tao yan, sabi ni Apostol Pablo, verse 11, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Parang sa tao yan eh. Yung iniisip ko, hindi nyo alam. Kaya nyo obserbahan yung mga pagkilos ko, yung galawan ko, o kayong mga tao sa paligid mo, kapitbahay mo, kahit gaano pa ka-close yan, best friend mo yan, alam mo yung galawan yan, kabisado mo na, pero yung iniisip niyan, hindi mo talaga makukuha, yung fully maiintindihan. Ganun din sa Diyos. Ang nakakaalam lang sa Diyos ay yung Espiritu ng Diyos. Ang nakakaalam lang sa iniisip ng tao ay yung sarili niyang espiritu. Napakinggan po natin ito. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. So, ang nakakaintindi lang talaga sa Diyos, yung espiritu ng Diyos. And now listen, mga kapatid, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng salibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos. Tinanggap natin yung Santong Espiritu. Basically, we have the mind of God in us. Kaya ang Santong Espiritu nangungusap sa atin eh. Kung ano yung pangungusap sa atin ng Diyos, yun yung iniisip ng Diyos. Ganon ka-intimate ang Diyos sa atin. Ganon ka-close ang Diyos sa atin. Actually, mas naiintindihan ka pa ng Diyos kaysa sa pagkakaintindi mo sa sarili mo because the Spirit of God is in you. Sabi dito, the Spirit of God searches all things. Naunawaan ng Banal na Espiritu lahat ng bagay. Kaya mas naunawaan ka pa ni Lord kaysa sa pagkakaunawa mo sa sarili mo. Ganon ka-intimate si Lord, ganon kalapit si Lord sa atin. So God imparted Himself to us. We have the mind of Christ. Dito po sa verse 16 yan, sabi dito, who has known the mind of the Lord? Sino nakakaalam sa isipan ng Diyos? But we have the mind of Christ. Isipin niyo po yung Father and Son, isa lang ang takbo ng isip. Hindi gumagalaw ang Panginoon Jesucristo ng hindi alam ng Ama, ng hindi ayon sa kalooban ng Ama. And then sabi rito, who has known the mind of the Lord? Sino nakakalam ng isipan ng Diyos? But we have the mind of Christ. So, ano ibig sabihin nito? We have the mind of Christ. Kasi yung Spirit of Christ, Spirit of Jesus, kasi yung banal na Spirit, tinatawag rin yung Spirit of Jesus nasa sa atin na. Dahil nasa sa atin ang Santong Espiritu, we have the mind of God. We have the mind of Christ. Kaya pag nangusap sa atin ang Santong Espiritu, yun yung iniisip ng Diyos. Kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, sumunod na tayo. Hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos na verbatimly or audibly, oy, kumanan ka, kumaliwa ka, huwag magawin yan, gawin mo to. Hindi mo maririnig pero mararamdaman mo. Yung Santong Espiritu mangungusap sa'yo. Kung ano yung iniisip ng Diyos, yun yung sasabihin ng Santong Espiritu sa'yo. So our deepest intimacy, point number 3. Our deepest intimacy is with God. Kaya nga mga kapatid, wala tayong relasyon sa kahit kanino man na mas intimate pa sa Diyos. Yung most intimate, our deepest intimacy is with God, not with our spouse. Minsan akala natin pinaka-close natin yung spouse natin, asawa natin, o yung mga anak natin, o best friend natin. Hindi. Ang pinaka-pwede natin maging close, si Lord lang talaga. And again, sabi ko nga, kung ikaw nakikilala ka ng best friend mo, si Lord mas kilala ka. At mas kilala ka pa ni Lord kaysa sa pagkakilala mo sa sarili mo. So our deepest intimacy is with God. Kaya bilang application po mga kapatid, number 1. Ito po, mahalaga po ito, no? Understand the Bible. Yung Biblia po kasi, this is the written word of God. Naisulat ang Biblia because of the inspiration of the Spirit. Ginabayan ng Santong Espiritu yung mga sumulat, 40 authors, around 40 authors ang sumulat ng buong Bible over a span of 1,500 years. Nabuhay sila sa iba't ibang period of time, nabuhay sila sa iba't ibang culture, well, mainly sa Israel, pero iba-ibang background. Kaya yung Bible, iba-ibang authors
na tao, pero isa lang ang ultimate author, yung banal na spirito lang. And the Bible is talking about only one thing, the Lord Jesus Christ. Ganun katindi yung Bible, no? Guided by the Holy Spirit. So yung gumabay sa Biblia, sa mga writers para maisulat yung Biblia, yun din yung Holy Spirit na magpapaunawa sa atin whenever we read the Bible. Ang tawag doon, illumination. So understand the Bible through the illumination of the Spirit. Yung written Word of God na naisulat sa pamamagitan ng Santong Espiritu ay ipapaunawa sa atin ng banal na Espiritu. Yung tinatawag ng illumination, pinapaliwanag yung ating isipan para maunawaan natin yung salita ng Diyos. So, unawain natin yung Bible not through our worldly wisdom or fleshly wisdom. Let's understand the Bible through the Holy Spirit. And number 2 po, talk with God about our innermost thoughts. Kausapin natin si Lord, ano bang na bumabagabag sa iyo? Ano bang pinaka-problema mo ngayon? Ano bang alalahanin mo? Ano ba yung may inaalala ka bang mga tao sa ibang bansa, sa ibang lugar, mga kamag-anak, mahal sa buhay, malalayo sa iyo? Nababalisa ka ba? May mga problema ka ba sa iyong pamilya? May problema ka ba sa finances, karamdaman? Talk with God about your innermost thoughts. Naiintindihan ka ni Lord. Kasi yung Santong Espiritu ng Diyos nasa sa iyo. And the Spirit of God searches all things. At kahit walang boses na lumalabas sa bibig mo, kahit sa isip mo lang, you can be intimate with God. Nag-uusap na kayo nun. Talk with God about your innermost thoughts. Anong bumabagabag sa iyo? Kausapin mo si Lord right now. I-pause mo tong video na to. Mag-pray ka na, no? Kausapin mo na si Lord. Kahit sa isip lang, nag-uusap na kayo ni Lord. Number 3, pursue intimacy with God by being sensitive to the voice of the Spirit. Pag sinabi natin pursue, ito yung pinagpapahalaga natin, ito yung hinahabol-habol natin sa relasyong ito, no? Sa relasyon natin sa Diyos. Actually, napakaganda ng relasyon natin sa Diyos eh. Kasi tayong isnabero, tayong matigas ang ulo, pero tayong hinabol ng ating Diyos. At yung banal na spirito, inilalarawan yan sa hound of heaven. Yung hound, yung ano yan yung hunter na aso, na pag may nakitang rabbit, hindi niya tatantanan yun hanggat hindi niya mahuhuli. Yung hound of heaven, banal na spirito yun eh. Hinabol tayo ng Diyos. Banal na spirito talagang pinalambot ang puso natin para tumibok muli para sa Panginoong Jesucristo at matutunan nating umibig sa Diyos. Isnabero tayo, matigas ang ulo, pero naghabol so to speak, no? Hinabol tayo ng banal na spirito. Ang tawag ng regeneration, talagang patay tayo sa kasalanan, binuhay tayo upang tumibok yung puso natin, ma-inlove sa Panginoon. Now, mga kapatid, let's pursue intimacy with God. Meron na tayong ganitong opportunity na magandang relasyon sa Diyos. Let's pursue intimacy with God. Enjoy natin yung pinaghirapan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nirestore niya yung relationship natin with God. Enjoy natin. Let's pursue intimacy. Kausapin natin si Lord. Maging sensitive tayo sa tinig ng banal na spirito sa ating mga buhay. Ang banal na spirito, araw-araw kanyang kakausapin at dadalhin kanya sa pinakamainam na direksyon sa iyo ng Diyos. At kailanman hindi ka ipapahamak ng Santong Espiritu. Kailanman hindi ka ipapahamak ng Diyos. Kaya napakaganda na makinig tayo sa tinig ng Santong Espiritu. Be sensitive. Pag sinabi nating sensitive, ito yung konting boses lang. Still small voice. Naririnig na natin. Nauunawaan na natin. Alam na natin kung anong pinapagawa ng Diyos sa atin. Pursue intimacy with God by being sensitive to the voice of the Holy Spirit. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of being sensitive to the voice of the Spirit? Ano yung importansya na maging sensitive tayo sa boses ng Santong Espiritu? Pag-usapan po natin to sa ating mga discussion groups. Para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord right now. Sabihin natin sa Kanya, Lord God, forgive me for sinning against you. Lord, patawarin niyo po ako. Ang dami kong mga kasalanan sa inyo. I repent of my sins. Tinatalikuran ko na po ang lahat ng aking mga kasalanan. Cleanse me and purify me. Pakalinisin niyo po ako, Diyos.
And please grant me a sensitive heart so that I may hear the voice of the Holy Spirit. Help me be attentive to your will. Teach me as I study the Bible. Guide me on your path and lead me to victory. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Patuloy po tayong gabayan ng ating Santong Espiritu throughout the day. Dalhin po tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos at bigyan tayo ng katagumpayan. Kung kayo po may natutunan sa devotion po natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.